Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 Yes! God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Yan, mapagpalang gabi po. Yan, salamat sa Panginoon sa pagsama nyo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Mondays to Fridays po, 7 hanggang 8 p.m. lamang po ang gawain ng ating Panginoon. At yan, thank you Lord po sa mga early viewers natin na laging nakaabang. Yan, salamat sa Panginoon sa mga top fan natin dyan. Salamat sa Panginoon din sa ating mga followers. Good evening po sa inyong lahat. At yan mga kapatid, huwag po nating kalimutan na maging part ng digital evangelism. I-share po natin itong live video na ito para marami pong maaabot ang salita ng ating Panginoon. At thank you Lord din po sa ating mga kapatid na nagsisimula ng magtag ng kanilang mga kaibigan, kamag-anak, yan, yung dating mga klase. Talagang itinatag nila dyan. Napakarami po nating mga friends sa Facebook. Almost 5,000 po, di ba? At salamat sa Panginoon dahil may isang tao na bibigyan ng Diyos ng bukas na puso na tutugon sa iyong panawagan. Kaya patuloy natin silang ipanalangin. Kaya glory to God sa ating mga kapatid na nandyan na po. At yan mga kapatid, mag-pray muna po tayo sa ating Panginoon ngayong gabi. Salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo na naman kami ng buhay, Panginoon. Binigyan mo kami ng lakas, kalusugan na may kagalingan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagbubukas din ng aming puso, Panginoon, sa desire na makasunod sa gawain mo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na muli na mararanasan namin ngayong gabi. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na mag-aalis lahat ng mga alalahanin namin. Salamat din, Panginoon, dahil hinihiling namin ang paglukob ng iyong banal na dugo. Alisin mo po lahat ng mga distraction, Panginoon, sa aming kapaligiran. Dalangin namin, O Diyos, na makapag-focus kami sa iyo. Maranasan namin ang kabutihan mo, maranasan namin ang presensya mo ngayong gabi, Panginoon, at patuloy, Lord, na ikaw ang maitaas sa araw na ito. Panginoon, dalangin ko rin, O Diyos, na ikaw po ang tumawag din sa mga kapatid namin na wala pa, na nasa biyahe yung iba, Lord. Give us protection, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Yung iba papasok pa lang ng trabaho, hawiin mo ang daraanan nila, makarating silang ligtas, at makapanood po sila at makapakinig ng iyong salita. Kaya Panginoon, ngayong gabi, itinataas namin ang lahat. Tagumpay ang ipinagkaloob mo na sa amin at lahat ng ito, tinataas namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa Diyos. Yeah, thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Jesus. Napakasarap mag-pray sa Panginoon. At yan, mga kapatid, bati muna tayo sa ating mga kapatid dyan na nagko-comment na, nag-share, nagtatag ng kanilang mga mahal sa buhay. Hello, Sister Ria Quaresma. Good evening sa iyo. Kay Sister Maricel, Brother Huge, and Brother Yuma. Good evening sa inyo dyan, mga kapatid. Yan, binabati ko rin sila Sister Jess and Brother Yanko. Brother Luke, good evening sa iyo. Binabati ko rin si Sister Patricia and Brother Reggie, Sister Ye and Brother Mike, Brother Richmond Cuenca, Tita Maribic, good evening po sa inyong lahat. At binabati ko rin ang ating mga kapatid kay Sister Engracia Omori, Brother Henry from Tondo, Manila, Sister Girly Omori, good evening po, Sister Mira and Brother Yuri, good evening. Salamat sa Panginoon.
Yan, binabati ko rin si Brother Raymond and Sister Abby. Good evening po. Kay Ninang Ami, yan, salamat sa Panginoon. Sa Casimiro family, Sister Mel, Brother Janlo, Brother Sai, and Sister Joy. Good evening po. Kay Mami Ading, Daddy Long, Kuya RJ, Sister Macy, Brother Mac, good evening. Sister Ish, good evening sa inyong lahat dyan. At yan mga kapatid, salamat sa Panginoon. Patuloy po tayong mag-focus sa salita ng Panginoon. Alisin po natin lahat ng mga distraction sa ating kapaligiran. Patuloy lang tayong mag-focus sa Kanya at patuloy tayong makinig ng Kanyang salita. At mamaya-maya po, makikinig na tayo ng Word of God. Pero bago ang lahat, purihin muna natin ang ating Panginoon na buhay. At ang kakantahin po natin ngayong gabi ay Niligtas Mo Ako. Salamat sa Panginoon at glory to God po sa ating mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa inyo at salamat din po sa ating media team na laging nakasubaybay, laging nandyan sa likod ng camera para ilagay po ang lahat ng mga lyrics dyan, mga verses, para lamang po makasabay tayo, makasunod tayo sa gawain ng Panginoon. At salamat po sa inyong mga buhay, media team. At ngayon po, aawit muna tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Nandito ng landas, wala nang bukas ang buhay ko. Nitong-nito, wala na ang siya, puno ng dusa, nag-iisa, bigo. Ngunit dahil sa iyong kabutihan, ang krus ay iyong pinasada. Niligtas mo ko, niligtas mo ko sa ating Yes, Lord. kasalanan. Nilinis mo ko, nilinis mo ko sa ating karunihan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakilala ka, nagkaroon ng pag-asa, pinalaya mo, Yes, Lord. lubos. Nagbago ang lahat, nang ako ay mahanap sa piling mo, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong kapatagan, biyaya mo ay nakamtan. Niligtas mo ko, niligtas mo ko sa ating kasalanan. Nilinis mo ko, nilinis mo ko sa ating karunihan. Niligtas mo ko, niligtas mo ko sa ating kasalanan. Nilinis mo ko, nilinis mo ko sa ating karunihan.
sa aking kahinaan. Yes, Lord. Pinatawan mo ako, oh, pinatawan mo ako sa aking pagkukulang. Yes, Lord. Niligtas mo ako, niligtas mo ako sa aking kasalanan. Nilinis mo ako, oh, nilinis mo ako sa aking kalulihan. Niligtas mo ako, niligtas mo ako sa aking kasalanan. Yes, Lord. Hallelujah. Nilinis mo ako, oh, nilinis mo ako sa aking kahulihan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa paglilinis mo. Salamat sa pagpapalaya, sa pagkabihag sa kasalanan. Glory to God. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon, mga kapatid, no? At thank you, Lord, dahil talagang sobrang nakaka-bless. Yan, ang ating mga worship team na patuloy na umaawit, nagpupuri sa ating Panginoon. Good evening, Sister Mel Casimiro Dinubo. Yan, salamat sa Panginoon. Siya po yung umawit ng kanta na yun. Salamat sa Panginoon din sa ating mga worship team. Yan, kala Kuya RJ, Sister Reg, Brother John, good evening. Salamat sa Panginoon din. Kala Ethan, The Boy, good evening sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Sister Joy, good evening. Sister Ishan, salamat po. At yan, mga kapatid, maaari nyo pong mapakinggan. Maawit din yan sa araw-araw na pag-journal natin, sa pag-worship natin sa Panginoon. Punta ka lang po sa ating YouTube channel, Jesus Coffee Cavite. Makikita mo na po lahat ng mga music videos na ginawa ng ating Panginoon sa ating simbahan. Salamat sa Panginoon. Napakarami po na awitin na talagang nakakapagpatibay ng ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay na si Jesu Kristo. At yan, mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang dito sa gawain ng Panginoon, wini-welcome po kita sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Mondays to Friday, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. At kung first time mo dito, kapatid, wag kang mahihiya. Welcome na welcome ka rito. I-comment mo dyan ang new blessing. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sigurado mabibless ka, kapatid, sa gawain ng Panginoon. At thank you, Lord, din po. Binabati ko rin po ang ating mga kapatid sa Nasugbu, Batangas, kala Brother Pure, Sister Recipar, sa inyong family dyan. Mga kapatid natin sa Batangas, good evening po. At binabati ko rin ang ating mga kapatid sa Manila, kala Sister Rita Kalahat, sa inyong family, Brother Daniel, Brother Danico, good evening po sa inyo dyan. At salamat din sa ating mga kapatid sa Canada. Good morning, good afternoon po sa inyo dyan. And good evening po. Salamat sa Panginoon sa ating mga kapatid. Kala Brother Pau, yan, good evening, we miss you, bro. At kala Brother TG, yan, salamat sa Panginoon. Kala Brother Ronel and Sister Kina Poles, good evening po. At binabati din po natin ang ating mga kapatid sa Japan, Konbawa po. Thank you, Lord, kay Sister Tess Gomez, Sister Kylie, and Sister Ethel. Sister Ria Quaresma, good evening sa inyo dyan. Salamat sa Panginoon. Sister Giselle Sarga from Taiwan. Salamat sa Panginoon. Patuloy po kayong mag-ingat dyan at patuloy na samahan kayo ng ating Panginoon. At yan, mga kapatid, coffee break muna po tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. Thank you, Jesus. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yan, thank you, Lord. Yan, mga kapatid, ine-encourage ko po ang bawat isa
na magbasa ng salita ng Panginoon. Patuloy po tayong magsaliksik, mag-aral nito, at sigurado po mabe-bless tayo. Yan, salamat din po. At yan, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon sa Kawikaan, chapter 28, verse 13 to 14. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At eto po, basahin po natin. Sabi dito, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Amen? Sabi sa verse 14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Alam nyo mga kapatid, dito sa salita ni Haring Solomon ay nagpapaalala sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga tao, na dapat huwag po nating pagtakpan ang ating kasalanan. Kahit isang kasalanan lang yan. Kasi bakit? Hindi po tayo mapapabuti. At kapag po pinagtatakpan natin ang ating kasalanan, ito ay isang nagiging dahilan ng paglayo natin sa Diyos. At wala tayong maitatago sa Kanya, kapatid. Lahat alam ng Diyos sa atin. Kahit anong layo mo sa Kanya, patuloy ka pa rin niyang hahanapin. Kaya anong dapat nating gawin bilang mga tao na nagkakasala sa Panginoon? Dapat po tayong magsisi at bumalik sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay Kanyang kahahabagan at tayo ay Kanyang patatawarin. Sabi doon sa verse 14, at kapag tayo ay pinatawad na po ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan, dapat pong sundin natin ang Kanyang mga utos. Lakaran natin ang pinagagawa sa atin ng Diyos upang maranasan natin ang buhay na masagana. Sabi dun sa verse 14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw talagang si Lord yung sinusunod mo, mapalad ka. Naririto ka ngayon, kapatid, nagtatag ka, nagsishare ka, binigay mo yung oras mo sa Kanya, kapatid, mapalad ka. Pinagpala ka ng ating Panginoon. Kaya yan po ang ating coffee break. Thank you, Jesus. That's a good idea! Presented by OOPM Online Radio Meeting. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Yan, salamat sa Diyos na buhay. Thank you, Lord, sa ating mga kapatid na nag-share ng ating mga verses. Thank you, Lord, po sa inyong mga buhay. At napakarami po nating mga kapatid na laging nagpo-post sa kanilang mga wall sa Facebook. Sobrang nakaka-bless po ang inyong mga buhay. Patuloy lang po natin yan na gawin para marami pong makarinig at makabasa ng salita ng Panginoon. At yan mga kapatid, salamat po sa ating Panginoon at ini-invite ko rin po kayo sa gawain ng Panginoon every Wednesday po sa ating Bible study. 8:30 po hanggang 9:30 po yan ng gabi. Kasama po natin dyan ang ating pastor, si Pastor Roban. Salamat sa Panginoon. At yan mga kapatid, every Sunday din po may physical gathering po tayo. At yan, dito lamang po yan sa Pulang Lupa. Yan, salamat sa Panginoon sa Gig Mall. Makikita mo na yan sa Waze or Google Map para makapunta ka dyan. 11:30 po hanggang 1:30 po tayo ng tanghali. Kaya yan, see you mga kapatid. At glory to God, tungo na po tayo sa ating God's Word. Yan, salamat sa Panginoon. Buksan mo na po ang iyong Bible. Yan, nandyan na ba yung Bible mo, notebook, ballpen? At higit sa lahat, ihanda natin ang ating puso sa pagbasa ng Kanyang salita. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. At yan mga kapatid, habang hinahanap mo ang Bible reading natin, nagpapasalamat po ang ating simbahan, ang ating Panginoon, at ako po ay nagpapasalamat sa ating mga faithful kingdom partners. Thank you, Lord po. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay, sa patuloy na nag-uumapaw na generosity sa pagbibigay.
kahit kayo po ay may mga pangangailangan, kahit kayo po ay may mga kakulangan din sa buhay, hindi nyo po nakakalimutan ang gawain ng ating Panginoon. Ngayon pa lamang po, patuloy po kayong umani ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw mula sa ating Panginoon. God will provide you. Yan, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Ipapadala niya ang kayamanan ng ibang bansa sa inyo para pagpalain kayo at patuloy po kayo na magamit sa kanyang kaharian. At yan, mga kapatid, ine-encourage ko din po kayo na maging part ng ating Kingdom Partners, Faithful Kingdom Partners yan, sa Operation Bangon natin. At salamat sa Panginoon dahil alam ko bless na bless ka. Lagi kang binibigyan ng kalakasan ni Lord, kagalingan, yan, promotion, salary increase, at yung iba dumating na yung 13-month pay. Glory to God, yung iba may bonus pa, may 14-month pay. At alam nyo mga kapatid, patuloy na pararamihin yan ng Panginoon, lalo na kapag inuna natin siya sa ating kayamanan. Kaya marami na pong paraan para makapagbigay sa gawain niya. Meron po tayong GCash dyan sa ating comment section. May bank account din po tayo. At lahat ng yan na ibibigay niyo po ay gagamitin natin para ipalaganap ang mabuting balita. Thank you, Lord. Salamat po ngayon pa lang sa inyong pag-support sa ating Kingdom Partners. Yan, thank you, Lord. Nandyan ka na ba sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3? Ayan. Comment mo kung nandyan ka na. Comment mo, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Basahin na po natin. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak, apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Amen. Verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Hallelujah. At ang sa iyo'y sumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa pagbasa ng makapangyarihan mong salita. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo, sa pagbukas ng aming mga puso at isipan. Patuloy kaming humihingi ng kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Patuloy na ikaw po ang mangusap, mangharal at magturo. Dalangin namin na lahat ng aming maririnig mula sa iyo ay maisabuhay namin. Mai-apply namin ito at dalangin namin ay maging pagpapala sa amin at sa marami. Kaya Panginoon, alisin mo po lahat ng distraction, lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay ngayong oras na to. Pinapalayas namin ito sa pangalan mo. Kaya Lord, tinataas namin ang lahat ng ito, ibinabalik ang papuri sa iyo, Ama. Pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. At yan, mga kapatid, salamat sa Diyos. Kakatapos lang po nating mag-pray at magbasa ng salita ng Panginoon. Kung kakapasok mo pa lang, kapatid, welcome ka dito sa gawain ng ating Panginoon sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Mondays to Fridays, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Ako nga pala ulit, si Brother JB. At yan, mga kapatid, ngayong gabi po ay pag-uusapan natin ang buhay ni Abraham. Yan, salamat sa Panginoon. Ito yung pinaka-interesting, no? Yung pag-uusapan yung buhay ni Abraham. Kasi dito po ay marami tayong matututunan. At alam naman natin, ang buhay ni Abraham ay napakaganda. Pinili siya ng Diyos, amen? Siya po ay binigyan ng anak ni Yahweh, amen? Na kahit na matanda na siya, ay nagkaroon pa rin siya ng anak. Yan, pero sa kabila ng lahat ng iyon, mga kapatid, hindi po naging madali ang naging buhay ni Abraham nung siya'y sumunod sa Panginoon. Maraming pagbabago ang naganap
sa kanyang buhay. Kaya alam niyo mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Ano nga pala ang pinakamalaking pagbabagong naranasan mo sa iyong buhay bilang isang Kristiyano? And hindi lang Kristiyano, kumbaga bilang isang tao. Yan, ano yung pinakamalaking transition na naganap sa buhay mo? Nung nagbibinata ka siguro dati, ako, wala naman akong balbas, bigote, nagulat ako eh. 'Di ba? Nagiging binata ka na. Yan, Brother JB ngayon. Nagkakaroon na ako ng mga muscles, 'di ba? Na lalo na akong pupogi ngayon, 'di ba? Nagiging blooming na ako, lalo akong gumagana. Yung mga pagbabago, natututo na tayong mag-makeup na dati hindi naman, 'di ba? O yung mga estudyante, natuto na maging independent nung naging empleyado, 'di ba? Napakalaking transition 'yun. Yung estudyante ka, pumapasok ka lang, nanghihingi ka lang ng baon. Ngayon, kapag naging empleyado ka na, matututo ka na anong tawag doon? Mag-budget ng pera mo. Dapat mapagkasya mo 'yun bago ka sumahod, 'di ba? Kailangan makontrol mo lahat. At kapag naging empleyado ka naman, tapos bigla kang naging negosyante, napakahirap pa rin nun. 'Di ba? Kasi kapag empleyado ka, may 15-30. Yan, naka-fix yung sahod mo na yun. Pero kapag naging negosyante ka naman, hindi ganun karami. O kaya, sa kliyente ka umaasa, o lalo na sa Diyos, para ikaw ay kumita. 'Di ba? Napakahirap ng pagbabago. At ayan yung pinakaayaw ng tao eh. Kumbaga, nandun sa comfort zone, biglang aalis at ililipat ka. Kumbaga, parang sa trabaho. Okay ka na dito eh. Sa ganitong trabaho, tapos bigla kang ililipat ng ibang department. Ibang pakikisama na naman. 'Di ba? Parang sa mga estudyante din. Okay ka na dun eh. Sa school na yon, biglang transfer ka na naman, bagong community na naman, bagong mga kaklase na naman, teachers na naman, 'di ba? Ang hirap ng pagbabago. At alam niyo mga kapatid, ako din po, bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, may mga pagbabago or transition din po na naganap sa aking buhay at hindi ko to makakalimutan. Ang hindi ko makakalimutan na transition sa buhay ko bilang tao, yung bumukod ng sariling bahay. Yan. Kasi nung nakikitira kami sa mga magulang namin, yan, shout out Mama Ningning, Papa John, Mama Mea, Papa Herman, good evening sa inyo dyan. Lahat ng suporta nandyan. Ultimo, yung paghahandaan ka, pagkagising mo may almusal na, tatawagin ka na lang kapag tanghalian na, hapunan, kumbaga parang iniluluto na lahat. Kumbaga ganun yung magulang na ayaw na mapabayaan ang mga anak, 'di ba? Kumbaga, ultimo pagbabayad ng bills, inaako nila yan Minsan nga sasabihin, eto lang muna yung bayaran mo, eto lang kami na dito, ganun kapag kasama mo yung magulang mo. Pero, yung transition na naganap sa amin, yung bumukod ng sariling bahay, napakahirap. Dumating yung point na dalawa kami ni Sister Winnie, napaisip kami noon na, kaya ba natin? 'Di ba? Kaya ba natin? Mukhang mahirap pero kakayanin dahil sa Panginoon. Napakahirap na okay na tayo dito Masaya na tayo dito. Pero kailangan natin Sabi ni Lord, lipat na. Inihanda ko na ang lahat. At iba yung pakiramdam namin kapag kami na lang. Kumbaga, iba yung magiging yung anong tawag doon? Yung responsibilidad, yung obligasyon bilang mag-asawa, kayo na yun Dadating yung time na kayo na yung magluluto, kayo na yung maglilinis ng bahay, 'di ba? Kayo na yung mag-iisip ng mga bayarin na bills. Ano ba yung ihahanda na pagkain? Ganun po yung nangyari sa amin ni Sister Winnie. At kailangan, kapag nakabukod na kayo, kailangan kumilos ka para makakain. Hindi pwedeng patulog-tulog ka na ngayon. Kumbaga, wala nang maghahanda ng pagkain para sa'yo. 'Di ba? Ganun po yung nangyari sa amin. At alam nyo, nakakatuwa ang Panginoon kasi kapag may transition sa buhay ng isang tao or sa buhay ng isang Kristiyano, hindi siya nagpapabaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya nagpapabaya. Comment mo na lang dyan.
Hindi nagpapabaya ang Diyos. Hallelujah. At alam nyo mga kapatid, dito din po sa binasa natin kanina sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, si Abraham po ay inutusan ng Diyos na lisanin ang bayan na kanyang kinalakihan. Sabi dito sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abram pa lang po yung pangalan niya dito, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Alam nyo, etong bayan ni Abraham dito na siya lumaki. Dito na siya nasanay, kumbaga tinubuan na ng ugat dito sa kanyang bayan na to. Kumbaga dito na siya naghanap buhay. Okay na yung buhay ni Abraham dito Kasi ito pong si Abraham ay isang mayaman. May kaya sa buhay. Lahat ng bagay meron din siya Kasi bakit? Pinagpala siya ng Diyos. At dito, stable na yung buhay niya. Komportable na siya. Pero pinaalis siya ng Diyos doon sa bayan kung saan siya lumaki. Hindi lang siya basta aalis doon. Katulad po namin, iniwan niya ang kanyang ama, mga kamag-anak, at susunod siya sa Panginoon. Kumbaga parang sa atin ng mga tao, yung nagtatrabaho ka, bigla kang aalisin doon. Kabisado mo na, regular ka na doon Tapos, tinaasan yung posisyon mo. Nagkaroon ng next, kumbaga, dadagdagan yung obligasyon mo. Napakahirap nun yung pagbabago. Pero yung transition na yun, laging nagpapaalala sa atin na kahit kailan, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Hindi mo man alam yung gagawin mo, kapag may transition, ang Diyos alam niya. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatang, trust God in your transition. Trust God in your transition. Kapatid, amen? Katulad ni Abraham, nakakatuwa kasi si Abraham po ay nagtiwala siya sa Diyos. Amen? Kahit na alam niya na mahirap para sa kanya, inutusan siya ng Diyos na dito ka pumunta. Sa lahat ng lugar na ituturo ko sa iyo, doon ka. Diba? Alam nyo, gusto kong ibigay or i-share sa inyo na kapag po may transition sa buhay natin, dapat nagtitiwala tayo sa Diyos at unang bagay na dapat nating tandaan, katulad ni Abraham, dito ay God's instruction comes with a promise. God's transaction comes with a promise. Kapag may instruction ng Diyos sa buhay natin, kapag may pinagagawa siya, may pangakong kasama. May pangako na dulot. Amen? Pansinin mo, ikaw bilang isang estudyante, may instruction ng teacher mo sa'yo, ito yung pag-aaralan mo, ito yung gagawin mo. Kapag nagawa mo yan, makakagraduate ka. Makakapasa ka. Ganun din sa pagiging empleyado. Kapag ginalingan mo, ito yung gawin mo, hindi lang yung gusto mo yung ginagawa mo. Kung ano yung instruction ng boss mo sa'yo, gagawin mo, mapopromote ka. Yun yung pangako May pangakong kalakip. Kapag may pinapagawa ang Diyos sa atin, may pangako na kasama. Hindi ka hahayaan ng Diyos na nakahanglang after ng transition. O lumipat kayo ng bahay, bago na yung trabaho mo, iiwanan na kita. Hindi ganun ang Diyos. Hindi kanya iiwanan. Kapag may transition, may instruction siya at may promise na kalakip. Sa Genesis chapter 12 verse 2, sabi dito kay Abraham, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Kapatid, may pagpapala, may pangako na kalakip. Sabi dito, pagpapalain kita. Gusto mo ba yun? Kasi alam niyo mga tao, ganito ang mga tao po, gusto lamang pangako lagi. Gusto pagpapala lang. Ayaw sumunod. Yun yung nagiging problema Gusto nyo, kumbaga sa trabaho, gusto mong ma-promote, pero ayaw mong sumunod. Gusto mo, ikaw yung masusunod, hindi naman ikaw yung boss. Sa negosyo, kapag may bibili na kliyente, ikaw ba yung masusunod? Hindi. Paano siya bibili sa'yo kung ikaw yung masusunod? Ganun din po sa ating Panginoon. Kapag may pinagagawa ang Diyos sa atin,
dapat sundin natin. Makikinig tayo sa instruction. Kasi bakit? May pangako siya dun eh. Katulad ni Noe, di ba? Gumawa ka ng arko. Kasi maliligtas. Para maligtas ang mga tao. Kaso walang nakinig. Sino ang nakinig lang sa kanya? Yung sambahayan niya. At anong pangako? Iniligtas sila. At alam niyo mga kapatid, lagi nating tatandaan bilang isang mananampalataya, bilang isang tao, na sinabi ng Lord na hindi kanya iiwan. Minsan kasi kapag transition, pagbabago, nakakatakot, Brother JB. Isaiah 41:10. Sabi dito ng Diyos, ako'y sasayo. Kapatid, ako'y sasayo. Sabi ng Lord to sa'yo huwag kang matakot. Alam nyo, nakakatakot talaga yung transition. Nakakatakot kasi hindi mo alam yung mangyayari sa hinaharap, hindi mo alam kung ano yung nakaabang na panganib, pero sabi ng Diyos, ako ang iyong Diyos. Kapatid, minsan kasi, kapag may problema, nakakalimutan natin, nakasama natin ang Diyos. Minsan lumalaki yung problema, pero mas malaki ang Diyos doon, kapatid. Hindi ka dapat mangamba. Kapatid, alam ng Diyos na kapag tayo lumalakad at may transition sa buhay natin, manghihina tayo. Kaya sabi niya dito, palalakasin ka. Palalakasin kita, anak. Alam din ng Diyos na kailangan mo ng tulong. Alam ng Diyos na hindi mo kaya mag-isa kapag may transition sa buhay mo. Kaya sabi niya, tutulungan ka niya. Amen? Hindi kailanman nagpabaya ang Diyos. At alam din ng Diyos kapag may transition sa buhay mo, may mga nakaabang na discouragement. May mga tao na sasabihin sa'yo na, huwag mo nang ituloy yan, may gagawin pa nga sa'yo na hindi maganda. Ang sabi niya, iingatan ka niya. Grabe no? Iingatan ka niya sa lahat ng gawa ng kaaway. Lalo na kapag may transition sa buhay mo. Kaya ano dapat mong gawin? Trust God in your transition. Makinig tayo sa instruction ng Diyos at may kalakip itong pangako. Amen? At nais din ng Diyos na ililigtas ka niya. Dahil kasama mo siya, ililigtas ka niya sa lahat ng gawa ng kaaway, kapatid. Hindi ka niya pababayaan. Alam niyo mga kapatid, share ko lang sa inyo, ako po noon ay nagtrabaho sa isang fast food chain. Yan, unang fast food ko dito sa Kalinisan. Yung wala na ngayon, Jollibee siya. At ang naging role ko po doon ay yung grillman. Yan. Ako po yung nagluluto ng patty, gumagawa ng mga burgers, yan, thank you Lord. At alam niyo mga kapatid, bago po ako mag-umpisa doon, first day ko hanggang 7th day, may training po na tinatawag. Kasi kapag pasok ko doon hindi ko naman po alam kung ano yung gagawin ko. Kasi first time job ko lang yon. At doon may kasama po akong trainer at pinapaliwanag sa akin kung ano ba yung standard ng pagluluto ng patty. Kung paano ka kukuha sa freezer ng patty, dapat naka-gloves ka, may mga color pa ng gloves, at kung paano mo iaayos o isasalansan sa grill yung patty para maayos. At hindi lang yon, may timer pa yon. At kung paano, after ng timer na yun, kailangan baligtarin mo at kumbaga parang may ipinapatong, iniikot yun para ma-hit o ma-achieve nung patty lahat ng mga init, yung quality maging maayos. Alam nyo mga kapatid, bago po mailabas ang isang burger, maraming proseso na ginagawa sa loob. Maraming transition, nagluluto ka, hindi lang dun sa patty Naguhulog ka pa ng bun sa oven para masarap kapag lalabas na yung product, yung burger at quality. Alam nyo, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, may mga pagkakataon na hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi bakit? Nakatingin lang tayo doon sa hinaharap natin. Sa fast food chain, kapag bumili ka ng burger, ang sarap. Pero hindi mo alam kung ano yung paghihirap o yung mga sinusunod na standard doon sa kitchen. Alam nyo, sa buhay natin, marami man tayong pagbabago na nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Kapatid, manatili tayo sa pangako ng Diyos. You have a promise to keep. Yan. Amen?
Alam nyo, paano ba natin malalaman yung pangako ng Diyos sa buhay natin? Kailangan lumapit tayo sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, lapit tayo sa Diyos. Amen? Kapag lumapit tayo sa Diyos, alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Sa Mateo chapter 11 verse 28, sabi niya dito, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan. Saan ba tayo nahihirapan ngayon? Mga estudyante sa projects, thesis, o yung mga nagtatrabaho sa workplace, napakalayo, nagtatrabaho, o yung iba naman nagpapahirap sa kanila yung mga boss nila, di ba? O even yung sahod, o environment. Kapatid, lapit ka lang sa Lord. Alam niya. Alam niya na nahihirapan ka. At pangalawa, nabibigatan lubha sa inyong pasanin. Kapatid, ano ba yung mga pasanin na nabibigatan ka? Yung mga utang na hindi mabayaran? Yung bills? O yung sakit na meron tayo? Kapatid, lapit ka lang sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magbibigay ng kapahingahan sa atin. Kapatid, alam ng Diyos na pagod ka na sa lahat ng pagbubuhat ng yan. Kaya ang dapat nating gawin, lumapit tayo sa Kanya at makinig sa Kanyang instruction para maranasan natin ang pangako niya. At alam niyo mga kapatid, bakit nga ba kailangan nating magtiwala sa transition? Kailangan nating magtiwala sa Diyos sa kabila ng transition ng ating buhay. Pangalawa, people will testify of God's blessing over your life. People will testify of God's blessing over your life. Makikita ng maraming tao kung paano ka pinagpala ng Diyos sa kabila ng mga pinagdaanan mo sa buhay, sa pananatili mo, sa pakikinig mo, sa salita ng Panginoon, at pagtitiwala mo sa Kanyang mga pangako. Hindi mo na kailangang ipagmalaki pa yung sarili mo. Dahil makikita ng mga tao kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Makikita nila kung paanong kumilos ang Diyos sa lahat ng mga problema, transition, pagbabago na nangyari sa buhay mo. Katulad ni Abraham, sabi ng Diyos sa Genesis chapter 12 verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Grabe no? Ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Grabe no? Inangat ng Diyos yung tao na nagtiwala, sumunod sa lahat ng instruction niya. At naranasan ni Abraham yung pangako na yun. Bakit? Kasi nagtiwala siya sa Diyos sa kabila ng transition. Napakahirap po ng proseso, pero napakasarap naman yan sa dulo. Share ko lang po mga kapatid, alam nyo, si Papa John po, hindi makapagsara dati ng tindahan kapag Sunday. Kasi, alam naman natin, kapag Sunday, day off ng mga tao. Kasi po sila Papa John, may sari-sari store. Sabi niya, kapag Sunday lang, malakas ang tindahan Dito lang ako nakakabawi kasi nga may mga bayarin din sila, yung mga paninda nila kailangan bayaran. Pero alam nyo, kapag kalooban ng Diyos na makapagsimba ang buong sambahayan ninyo at sama-sama kayo magpupuri sa Kanya, siya ang gagawa ng paraan. Alam nyo, napakatagal ko ng panalangin to Nasama-sama kami kasi si Papa John lang inaiiwan sa bahay. At nakakapagod din pag Sunday kasi si Mama Ningning nag-church. Kumbaga, ni Papa John yun time niya na magtinda. At si Mama Ningning nandun. Pero sabi ko, Lord, darating yung panahon na si Papa John makakasama din namin. Ikaw yung gumawa ng way o pagbabago para mangyari yun. Alam nyo, isang beses po, nagkasakit si Mama Ningning. Si Mama Cynthia, yan. Nahihirapan siyang huminga nung gabi na yun. Hindi siya makatulog. At masama yung pakiramdam niya. Syempre, bilang asawa, nag-aalala si Papa John. Ano ba nangyayari? Ano bang gagawin natin? Alam nyo, nangusap si Lord kay Papa John na
Dapat pag Sunday kasi unahin mo ko. Yan, ganun yung galing yung pagsasalita sa kanya ni Lord. At nakakatuwa, glory to God. After nun na ma-realize si Papa na, nga, kailangan ko na magsimba pag Sunday, lagi na pong sarado ang tindahan namin kapag Sunday. Amen? Nakakatuwa ang Panginoon. Yung sitwasyon na yun, kahit na mahirap para kay Papa Jonjon na magsara ng Sunday, ibinigay niya sa Diyos. Kasi bakit? Kasi nangusap ang Diyos sa kanya. Anong ginawa niya? Nakinig siya. Sa buhay natin, kailangan may isacrifice tayo sa pagsunod natin sa Panginoon para maranasan natin ang pangako niya. Makikita ng mga tao na kahit sarado yung tindahan nila, Papa Jonjon, napupunuan ang lahat ng pangangailangan nila sa 6 na araw. Pag Sunday, sarado tayo kasi bakit? Kumpleto na yung bayarin namin eh. Sama-sama po kaming nagpupuri sa Panginoon every Sunday. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon kasi nung Sunday, umalis kami, nagbanding kami, lumabas kami. Nakakatuwa kasi yung sabi ni Papa Jonjon doon, napakabuti ng Diyos. Kasi sabi ko, bakit pa? Kasi dati, nung nagtitinda ako ng Sunday, 1,000 lang lagi ang kita ko sa mineral water. Laging ganun lang. Pero nung nagsarado na ako, inuna ko na si Lord. Ang galing niya, bakit? Sabi ko, bakit pa? Kasi, dinoble niya. Sabi niya, paano dinoble? 2,000 every week na yung kinikita ko sa mineral. Sarado pa ako pag Sunday nun Sabi ko sa kanya, napakabuti talaga ng Diyos. Kasi alam niya yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Anong dapat lang nating gawin? Magtiwala sa kabila ng transition sa ating buhay. At nakikita na yon ng mga tao. Grabe. Kasi bakit? Yung iba, talagang grabe nakakabliss yung buhay nito. Kahit sarado talagang sarado ng Sunday talagang punong-puno pa rin yung tindahan nila, napoprovide lahat. Alam nyo kapatid, ganun din sa buhay natin. Sa pananatili natin at pagtitiwala natin sa Panginoon, sa kabila ng mga pagbabago sa ating buhay, makikita ng mga tao na thank you Lord kasi bless na bless ka. Kasi bakit? Nanatili ka sa Kanya. At mararanasan din nila yung pagpapala na yun kung lalapit sila sa Panginoon. Amen? Alam nyo mga kapatid, sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, kaya unahin ninyo ang ang sabi doon, ang pagsunod sa kanyang kalooban ay ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kapatid, seek first. Kailangan unahin natin ang Diyos. Lalo na kapag may pagbabago sa ating buhay. Hayaan mong makita ng mga tao ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sila na mismo ang magtatanong kung ano ba ang sikreto mo. Isa lang naman ang sikreto sa masaganang buhay, kapatid. Katulad ni Abraham, kailangan magtiwala tayo doon sa Diyos na nagbibigay ng instruction para sa pangako niya. Amen? Sa mga transition sa buhay natin, dahil ang Diyos, alam niya ang magandang plano niya sa buhay natin. Ano ba? Ano ba yung kailangan natin gawin? Trust God in your transition. God's instruction comes with a promise. At pangalawa, people will testify of God's blessing over your life. Amen? Alam niyo mga kapatid, si Abraham po, nilisan niya ang bayan kung saan siya lumaki. Saan siya namuhay ng matagal at iniwan niya lahat dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Nagtiwala siya sa Diyos na nag-utos sa kanya kahit na mahirap para sa kanya. Alam nyo, ganun din ang ating Panginoon na si Jesucristo. Iniwan niya ang langit para bumaba dito sa lupa. Kahit na alam niya na pagbibintangan siya sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. Kahit alam niya na iiwan siya ng lahat sa oras ng kagipitan. Kahit alam niya na pahihirapan siya, bubugbugin, papatayin, ginawa niya pa rin ang tama. Mas pinili niya pa rin ibigay
ang buhay niya para lang magkaroon tayo ng kaligtasan sa langit. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo ay napawalang sala dahil kay Kristo. Kailangan na ihandog ni Kristo ang kanyang dugo sa Ama para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay niya yung sarili niya kahit alam niya na mahirap to para sa kanya. Kaya kapatid, kung nanonood ka ngayon, nakikinig ka, sinasabi mo, Brother JB, nahihirapan na ako sa transition, nahihirapan na ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko na kaya, nawawalan na ako ng pag-asa. Kapatid, ito yung pagkakataon para mapalapit ka sa Diyos at ito yung pagkakataon para ipagkatiwala mo sa Kanya at isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Siya ang nakakaalam ng lahat, kapatid. Kaya, we encourage you, taas mo dalawang kamay mo, yuko mo yung ulo mo, pikit mo mata mo, sabihin mo, Panginoong Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa akong makasalanan, marami akong pagkukulang, kasalanan na nagagawa sa iyong harapan. Panginoong Jesus, ngayon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Ngayon, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan, glory to God. Kaya kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo? Congratulations dahil pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan at ngayon ay bago ka nang nilalang. Hallelujah. Thank you, Jesus. In 5 minutes po mga kapatid, tapos na po tayo. Mag-pray po tayo ulit sa Panginoon at hingiin natin ang kanyang gabay sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga salita na aming narinig, mga salita na dapat naming i-apply sa aming buhay. Sa kabila ng mga transition sa aming buhay, Lord, binibigyan mo na kami ng puso na magtitiwala lamang sa iyo. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ikaw ang Diyos na may hawak ng langit at lupa, lalo na ang aming buhay. Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng katapangan na harapin ang mga pagsubok na ito. Bigyan mo kami lahat ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Tulungan mo kami na lagi ka naming unahin kapag kami ay nahihirapan, napapagod, Lord, nangihina, Lord. Sa iyo lamang kami kukuha ng lakas, Panginoon. Lord, we pray sa mga kapatid ko na nangihina ngayon. Ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na humawak sa kanila. Magbigay ka ng kagalakan, Panginoon. Magbigay ka, Panginoon, sa kanila ng kapayapaan. Bigyan mo nga po sila ng tulog na mahimbing, Panginoon, sa mga kapatid ko na hindi makatulog dahil sa pag-iisip. Sinasawat ako to sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko, O Diyos, ang kapayapaan dahil ikaw ang source. Ikaw ang Prince of Peace, Panginoon. Ikaw ang protector namin, Panginoon. Ikaw ang provider namin sa lahat ng aming mga kakulangan sa aming buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ikaw nga po ang mag-ingat, magpala sa aking mga kapatid, lalo na sa mga haharapin nila na mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumilos dahil ngayong taon dinedeklara namin ang divine intervention, Lord. Ang iyong makapangyarihang kamay ang kikilos. At ngayon, Panginoon, sa pananatili namin sa iyo, abiding in Christ, Panginoon, mararanasan namin ang pamumunga, Panginoon, sa aming buhay. Masaganang buhay, pagkakaloob mo, pagpapala na hindi kailanman nauubos. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Lahat ng ito, tinataas namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakasarap mag-pray, napakasarap makinig ng salita ng Panginoon kasi ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan spiritual at ito yung pagkain natin araw-araw. Kaya glory to God. Kanina ba sumabay ka sa panalangin, kapatid? Pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo at ikaw ay tinawag niyang anak. Kaya sabay-sabay po tayong edeklara, mga kapatid, ang I am a child of the Most High God. I am blessed, I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, powers in you, Messiah. That is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Thank you for watching, mga kapatid, sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Good night and see you again. God bless everyone. Bye!